Another day, another story. So for today's ganap, pumunta naman kami ng Quiapo para mag-food trip. Kasama ko nga pala ngayon si Shaira, yung katrabaho ko. At una naming stop dito sa may pagawaan ng salamin dahil ito yung main purpose kung ba't kami pumunta din. Iniwan lang namin at babalikan na lang mamaya pagtapos na. Una naming nadaanan dito yung mga nagtitinda ng dried pusit. So ako lang yung tumikim kasi nakatikim na daw nito si Shai. Then para sa akin, 6 out of 10 kasi medyo hindi ko pala siya bet. Ganun lang. Sunod naman namin tinikman itong dragon fruit juice na sikat sa TikTok at sa mga vlogs. At kung makikita nyo yung stall nila, ang dami na talagang sticker ng vloggers dahil siguro dinadayo nga siya. Yung price range niya ay 50, 70, 80, and 100. At para sa akin, this is 10 out of 10 kasi nasarapan talaga ako personally. And then kahit naman si Shaira nasarapan din at babalikan namin to kung sakaling babalik kami ng Quiapo. And nasa girly na mahilig talaga sa sotanghon, ito yung pinaka looking forward akong matikman dito sa Quiapo. Yung sotanghon na sikat at dinadayo din ng mga food vloggers. So kung makita natin, meron tong kasim ng baboy, tapos itlog, gulay at sotanghon. So 85 pesos to sa pagkakatanda ko. And then malapit lang din to dun sa nagtitinda ng dragon fruit juice. Hindi ko lang nakuhanan yung tarpaulin nila sa labas, kaya pasensya na kayo. Magtanong na lang kayo kung pupunta kayo. Sa likod lang naman to ng Quiapo Church. Mabalik tayo dito sa sotanghon. Kung makikita ninyo, akala nyo maliit na mangkok lang yan, na konti lang, pero wag nyo mamalitin kasi yan talaga yung nagpabusog sa amin ni Shaira. To the point na pinatake out niya na lang yung kanya kasi hindi niya na maubos. Pero naubos ko yan ha, kasi nga mahilig ako sa sotanghon. At ang masasabi ko, masarap talaga din siya. Mamantika lang siya, pero yung lasa panalo, tas dadayuhin mo din talaga. Dapat matry nyo to guys. At kung inaalala ninyo na baka wala kayong makainan kasi yung mga pinapakita dati sa video sa labas lang yung kainan nila nakapalibot dun sa mismong nagtitinda, pero ngayon meron na silang kainan sa loob kaya makakaupo na din kayo, mabilis lang din yung kumain yung mga tao kaya mabilis lang din yung palitan ng upuan. Para sa akin 10 out of 10 din to. Next, dito naman kami nagpunta sa may Jolly Dadas Eatery. Dito sa stall nila maraming pagkaing binebenta dito, pero nagpunta lang kami dito ni Ma'am Shai para mag-take out ng palabok at bumili din ako ng isang lumpiang sariwa. Sa sobrang dami nagtitinda ng palabok sa Quiapo, medyo nahirapan kaming hanapin to unless sinabi na namin na doon po sa Jolly Dadas. Tapos yun, tinuro na lang kami. Ganun na lang din gawin ninyo. Kung gusto niyo lang naman i-take tong suggestion ko na dito kayo bumili ng palabok kasi guys, panalo talaga. Suggestion lang din to ni Ate Faye, yung katrabaho namin. Thank you Ate Faye. Kung katulad namin na gusto nyo din mag-take out na lang ng palabok kaysa kumain doon, pwede kayo mag-request na ihiwalay yung sauce sa mismong noodles para hindi mababad. Tapos kung makita ninyo, ganito kadami yung sauce na binigay nila sa amin. Napaka-generous nila. And again, as a girly na mahilig sa palabok, syempre alam ko kung ano yung preference ko sa palabok. Yun yung hindi ma-sauce. Pero for the vlog, nilagay ko lahat ng sauce para makita ninyo gaano ka-generous sila magbigay ng sauce. And girl, kala ko nung una talaga mauumay ako pero hindi. Tapos yung laman pa, yung noodles, napakasakto lang ng luto, tas ang dami nila maglagay ng laman ng sahog. Nag-uwi ako nito for my family and sa family ni Leo. Tapos yan, ang sarap talaga. Kaya masasabi ko talaga, dito na lang kayo bumili kay Jolly Dadas ng palabok. Super panalo as in. At ang rate ko dito ay 100 over 10. Uy, si OA, pero OA na kung OA. Pero yun talaga yung rate ko dito, 100 over 10 kasi napakasarap niya talaga. Bago nga kami magpunta dito ni Shai, may mga napag-usapan na kami na gusto naming kainin na yun din naman talaga yung kinain namin, yung dragon fruit juice, yung sotanghon, tsaka tong palabok. Yung nakakatuwa kasi lahat sila panalo, walang tapon, kaya naming i-rate ng perfect score, ganon, at kaya namin i-recommend sa iba na hindi kami mapapahiya. Kaya if you have time guys na makaka-visit ng Quiapo and then makapag-ikot-ikot, you should try this din. And then masasabi ko na panalo talaga, pati sa budget, pasok din kasi hindi naman sila kamahalan. After namin kumain at mag-ikot-ikot, bumalik na din kami dun sa pagawaan ng salamin niya at kinuha, and then umuwi na din kami. Kailangan namin maghiwalay kasi pa Cavite siya at pa Valenzuela ako. At kung kumabot ka man sa parte ng video na to, maraming salamat sa pagsama!